have slight advantage when it comes to throwables. They can actually toss this out in the open because Arame Bro have nothing left. But they're still gonna clip, still on Quet. And then 2 on 4 also to avoid Sin being eliminated. That TTK Quet, he got himself a small shack, but just now the toss coming up from the side of Arame Bro. With very little throwables they have left, they make sure they don't waste it. But Rally spray is over. They try to charge into TTK. This is not thinking twice anymore. They take the charge, head on fight. TTK being swarmed by Arame Bro. And that's gonna be Arame Bro scored the chicken with a full squad intact. A clean. It's going to be a mix from 2-1 Boston. Wacko goes to the Playbook Esports, keeping an eye on the building. He's sent across on the Playbook Esports, and now they're going to go in with crashing onto the building. Playbook Esports with Raimon as well as Nietzsche alone and alive inside this building. Blank tosses a molly, but taken down by Raimon from the side. PBA, this is it, their time to shine. They might actually secure the chicken dinner for themselves. Raimon, you're trying to find the players that are being knocked down before Wacko down left. He's trying to cut over this door by himself. Wacko, can he clutch? Can he clutch this? A 2v1. What a Wacko. What? Forces here, they barely got enough. But on the side of RSG, well, at least got himself some really soon. Nobody can actually spot him out unless if they have overpicking like GE is doing. Oh, maybe coming from the side here, the pick up there, but now he puts it down to lower ground and Playbook Esports putting him out in the bed. And now she gets Playbook Esports as Risk Guys. Risk Guys now pretty low. Playbook Esports should be able to wrap things up at this moment, and they will not let. As long as he's willing to just stay quiet for Arame Bro, they can score for second placement point. This moment he does have the circle still, so all he needs to do is just stay as quiet as possible, and that's going to be Federal as the final man standing. The key, what Scotty going to be able to do here is trying to keep Esports just showing himself at the moment. Scotty sprayed down the vehicle on the left side, wanting to blow it up just to advantage of it. Federal! Zug is down, might as well just score another before he went down by the hands of Asta, and it's going to be 1v3, and that's done deal. Hopefully he will cover himself, but Exquisite! Yue just got himself a clear sight despite he got 4 men just now for 2-on-4 Sin. This is Exquisite scoring the chicken here. Oh, and Romeo Bar, as much as he loved nature, unfortunately Yue will say nope, I don't love nature that much, and you are out. Now Exquisite seems to stand the best chance of getting the chicken dinner. Only mix left for 2-1-4, so let's get it on the front. Hand off by Chicken on Nathan, making it in 1v2. Gonna be MM and Yue on the other side. Mix, can he pull off a big one here? Scoring for 2-1 for Sin. And now he's being spotted out. We can see from the long range sprayed by Yue. And When it comes to the perfect place, but they are the main to the circle right now. YG will have to deal with turns out by taking from the other side. 4-4. Was the one led by the Lord Takedown. That's the big boy. Well, he's just next to RSG. Oh, he missed it. Oh, he missed the first shot. The 41 right there. Oh, man. That weapon game on the stage for this out. Now it's going to be 2-1 Boston against the final player. It's going to be super bigger. They didn't know. They didn't know. Oh! Oh, Super Pickles! Super Pickles! Super Pickles! Super Pickles! No, not swapping now! It goes Super Pickles! He clutch! Oh! Stranger tire makes the chicken dinner down and they found Dakar, and Dakar goes down, and it's it. One more goal from this guy. Running behind
champions in this tournament. Yeah, but I still managed to score one. Ayun, so guys, welcome sa ating live stream guys. This is Inside the Zone episode number 4 at live tayo ngayon no dito sa page ko, Kuko TV, together with cross-posted kay Aya Place, na isa ring caster for PUBG Mobile Philippines Esports sa PH Broadcast. At kasama natin ngayon ang kampiyon ng PMCL Summer League na ngayon ay pupunta na sa PMWC or yung PUBG Mobile World Cup 2024 sa Riyadh, Saudi Arabia. We have Harame Bro, we have Emas, Range, Federales, and Jappy. And welcome to the live episode ng Inside the Zone podcast natin together with Aya Place. So Aya Place, kumusta naman kanina nung nanonood tayo ng final 2 games, to be honest with you. Yun yung pinaka-exciting talaga, no? So kumusta naman yung nangyari? Siyempre, ang pinaka-exciting part dun ko maraming mga dumayo ng ibang region at medyo napalaban ang isang Aya Place at siyempre, iba pang mga nasa comment section. So, G na G, yung ibang mga regions, hindi ko nababanggitin, pero specifically, galing sa Cambodia. Ayan, so, tignan natin, tsikahin natin sila mamaya kung ano nga ba yung mga naganap. Pero, that was really very overwhelming. Ay, gusto ko sabihin ngayon pa lang, no, bago tayo mag-start ng podcast na I am proud of you guys and una sa lahat, siyempre, congratulations. Yan, congratulations ulit no, sa ating Harame Bro. Pero unang-una sa lahat, kumustahin muna natin no, yung bawat players ng Harame Bro. Actually, merong isang special guest na hindi natin masyado nakikita naglalaro, no, na nasa likod ni Range ngayon. So mamaya-maya i-introduce natin niya kung sino yung ninja na yan. Pero Range, kumusta naman kanina, no, in-interview ka ni Sir Cloud at ni Chuchu. Kumusta naman yung pagkapanalo nyo dito sa Summer League na to? Okay lang. Medyo nakakakaba. Hindi naman medyo, sobra pala. Sobrang nakakakaba. Pero okay lang. Masarap sa feeling na nabalik namin yung kampyonato sa Pilipinas. After 3 years. After 3 years. After 3 years, no? Nabalik din. Na-dethrone ang Kings ng Myanmar na Genesis Esports. Hindi na tayo takot sa Genesis Esports. Yun yung keys to victory talaga sa totoo lang. Pero ikaw naman, Emas, first time in PMCL, tapos Harame Bro pa yung team mo. Kumusta naman yung nangyari or yung outcome para sa'yo? Okay lang. Maganda yung team. Solid. So again, road to Riyadh, Saudi Arabia. Ikaw naman, Federales, palong-palo. Every single time that we watch you, parang nilalaro mo yung laro eh. PUBG na PUBG M. Itong si Federales, kumusta ka naman, tol? Ay, nakamit ka. Nakamit ka. Okay naman, masaya. Masaya. Yan lang yung masasabi talaga ni Federales, no? Talagang mamaya baka maglaro very pa uli. Oo. So, yeah. At ikaw naman, Jappy from, if I'm not mistaken, MSI ka before, no? And then now, you've gone through Harame Bro, tapos naglaro ka pa for PMCL, your rookie season. Kumusta naman? Champion agad. Anong masasabi mo, tol? Masaya din, masaya. Ayan. Masaya. Sobrang feeling ko feeling ko siguro kahit sila medyo parang hindi pa ba nag-sink in sa inyo, parang kasi kakapanalo lang kakatapos lang ng laban, so parang siguro hindi pa nila fully ma-digest yung lahat ng mga naganap na, champions na pala kami ng PMCL, pupunta na pala kami ng Riyadh, we are gonna go and proceed doon sa ating PMWC. So right. Ganun ba yung feeling nyo ngayon, kasi parang si Federales parang gusto kong magsumagot ng tanong mo eh. Ayan. Ganun ba yung feeling ngayon? Like, di pa nagsisink in? Gusto mo pa bang maglaro? Gusto mo pa ng day number 4 o wag na? Para kasing yung last day namin, medyo pangit eh. Ayun. So, hindi kayo satisfied sa performance? Oo, ayun yung sabi ni Range kanina, no, nung nagsisetup tayo for this live stream. And sabi nga nila, 20 points lang halos, no, yung nagawa nila for today. And maganda na siguro yan. Siguro blessing in disguise yan, Aya. Kasi what more pa ang pwede nilang ipakita in the World Cup? Baka doon nila ilabas talaga yung mga puntos na yan. Pero I want to do a special shoutout nga pala. I want to do a special shoutout sa Enigma
Ayan, nilabas mo na yan, Aya. Special shoutout sa Enigma, ladies and gentlemen. Sila ang lason ng Ostia talaga, mga kaibigan. Pero parang parang nagkaroon sila ng trade eh. Yung Enigma, nilason yung Ostia. Yung si STKE or yung si Yusun Tiger Kill Enemy, nilason naman itong Harami, bro. So, nung nangyayari yung moment na yon, si Federalis yung huling miyembro dun, no? So, from the IGL standpoint, range, ano yung mga comms nyo nung time na yun? Wala, nagka-leche-leche na eh. Parang, ano lang eh, yung goal namin dun, makapatay lang ng isa talaga. Kasi alam namin, lamang kami ng isa eh. Tas, nakakanser yung Ostia sa Enigma ng isa. So, kailangan lang namin magdagdag ng 1 point. Baga, yun, nung nakanak si Emas ata, nung nakanak si Emas, ayun, pinakanser na namin, tas nakanser ni Jolo bago siya namatay. Kaya, yun, okay lang din. Parang, solved na kaso medyo tagilid dahil nga sa TTQ. Yun yung next na tatanungin ko sana, Aya eh. Like ikaw ba, Aya, kinabahan ka ba sa TTQ? Medyo kinabahan talaga tanong ka, pero kinabahan ka sa TTQ? Oo, medyo kinabahan ako kasi syempre yung Siyempre, tawag dito. Kita naman natin, kahit sure na tayo. Ay, tawan-tawa si Ninja dun sa likod, oh. May mga nagtatago na sila ng emosyon nila. Pero yun nga, hindi kasi natin ma-confirm pa. So, nandun pa yung part na baka sakali makahabol nga yung TTQ. So, nung time na yun, time to quit. Nung time na yun, hindi pa sure up until that moment. Na dalawa na lang yung players ng time to quit. So, ayun, kabado pa rin. Nandun pa rin yung kaba. Pero, most definitely, doon lang natin na-secure and na-confirm nung wala na talaga eh. And speaking of kaba, Aya, tanungin natin yung rookie player nila na si Jappy. Rookie season mo to sa PMCL Summer League. Ano yung kaba level na meron ka? Grabe yung kaba, grabe. Pero may tiwala naman ako sa team kaya medyo nawala din. Naging mahirap ba yung pag-transition mo from yung local PH scene, which is yung PMNC, to PMCL? Oo, ang dami ko ring mga pagkakamali. Wala, tinutulungan din naman ako ng mga kasama ko. Nice. And actually si Emas din, no, medyo bago rin lang din siya sa PMCL kasi galing siya sa PMPL Southeast Asia Wildcard, diba? So from yung switching from West Point Mamba to Built Different Esports na ngayon ay kakampi mo ulit si Federales. Ano yung pakiramdam na first time mo sa PMCL tapos champion pa? Confident kasi since nakakampi ko na si Federales, mas kampante ako kasi alam ko laruan niya. Tsaka experiencado naman yung captain namin. Kaya malaki tiwala ako. Yun yung yun talaga yung maganda actually kasi malaking leverage yung nandun na yung synergy kahit pa paano doon sa mga kasamahan mo. Pero gusto ko lang dito ng Emas, di ba? From last ng PMNC, di ba hindi kayo nakapag-qualify for PMCL. So, ano nga yung feeling bukod sa nakapasok ka dito, nag-champion, tapos papasok pa ng PMWC? Are you overwhelmed? Sobrang saya ba? Or ano bang nararamdaman mo about it? Nung una, sabi ko sa sarili ko, chance ko na to. So, gagalingan ko talaga. So, hindi ko sinayang. At saka worth it naman. Nice. Ayun talaga. Pag binibigyan ng chance, hindi sinasayang. Tama. Tama nga naman. Pero yun, thank you, Emas, no? Kasi, yun nga nung time na yun, actually, ako personally lang hinayang ako kasi alam ko naman kung gaano nyo din kagusto yung spot. And I believe, kayo yung sunod, no? Kasi diba 5 yung nag-qualify, to 6 kayo? Tama? Parang gano'n, no? So, from that, ang laki talagang feeling ko kayo ng time na yun, ang bigat din sa inyo. So ngayon, I am also happy na nandito ka nga and napanalo nyo pa together with Harap. And gusto ko lang tanungin, Aya, no? Kasi nung napanood natin sila sa league stage, yung progression nila from mababang puntos hanggang sa umangat na umangat. So from the IGL range, ano yung mga naging adjustments nyo from week 1 to week 3 tapos hanggang grand finals to the point na nag-champion na nga kayo? Nung week 1 parang tinatansya pa lang namin Parang nilalaro lang namin yung kung paano yung bilog, ganun. Tas
unti-unti hanggang nung week 3, doon na yung parang kita namin na hindi effective yung ginawa namin nung week 1, week 2. Kaya nung week 3 parang kung paano kami maglaro sa local, kung paano namin laruin yung bilog sa local, ganun. Yun lang yung ginawa namin. Naging epektibo naman siya. Right. And then yung adjustment nyo sa grand finals. Kasi madalas ko napapanood, no, from last season, kayo yung always number 1 PH team sa league. And then all of a sudden sa finals, medyo bumababa yung performance, di ba? This time around, ano yung naging pinaka main adjustment nyo to make it more consistent para sa team nyo? More on kami ngayon team discussion, parang ganon. Pag nag-sync in talaga, parang nag-work talaga yung team synergy namin. Especially nung week 3 hanggang grand finals. Right. Actually. Kasi nung week number 1, parang nag-decline din yung performance nila throughout the week. So you started strong, tapos medyo bumagal nga nung approaching the latter part. Pero ako, gusto ko itanong kay Federales, no? Yun. Ayan, ang ating week 3 na tama ba? Week 3? Week 3 Terminator, no? Tama? Tapos, week 2. Saka week 3. Week 2 ba? Ayan, so parehas. Ako gusto ko lang itanong, from everything na, syempre, nakita natin yung mga puntos nyo and all that, in-expect mo ba na magcha-champion kayo? Sa'yo ko muna itatanong, so piling ko tatanong ko din sa iba. Pero ikaw ba, personally, in-expect mo na aabot kayo dito and magcha-champion kayo? Hindi, in-expect po namin, pero iniisip ko rin po talaga sa sarili ko, especially sa akin, kasi madami rin po nagsasabi sa akin na pag finals nga ganyan, pumapangit yung laro ko, so confident ako nung time na ngayon na maganda talaga yung ipapakita ko, ganun. And, ayun. Kumbaga, you have something to prove, no? Sa mga doubters, no? Yan. Iniisip ko rin sa sarili ko na pag maganda yung pinapakita ko, magiging maganda rin yung takbo ng laro namin, kaya, ayun. Ayan. Actually, natanong ko na to nung bago tayo mag-live. Pero nung nag-champion kayo, nung nalaman nyo ng eliminated na yung TTQ, may umiyak ba? May naging emotional ba sa inyong apat? Or kahit kay Few na nasa actually kay Ninja na nasa likod ni Range? Or sino ba? Sino ba Range? Ikaw na lang siguro magsabi kung sino yung naging emotional. Si Jap. Si Jap. Ayan. Malas naman, no? Jap, matanong kita, Jap. Para kanino ba tong panalo na to? Para kanino? Para sa amin. Yan. Meron ka bang mga special someone, family na alam na nanonood? Ayan. Madami daw ko madami. Ay, madami ba? Ay, nako. Dapat isa-isa well, pogi lang. naman kasi si Jappy. Ayan. Ayun. Wala kang i-shoutout na special someone or anyone. Shoutout kay kuya ko. Yun. Dami nanonood, 200 viewers na tayo, guys. Keep on sharing the live stream. Sino ba gusto may shoutout? Kayo kasi. Ito na, ito na yung chance mo. Shoutout sa bebe ko. Yun! Hey! Ano ba yan? PUBG Mobile player din ba yan? Or ano? May bebe buff naman pala. PUBG player din ba yan? Sim. Yun. Ano, Igin? Shoutout mo, Igin. Pakilala mo naman. Pakilala mo na. Alam ba, ano ba ideal niya ngayon? Rochi, yun. Yan, shoutout daw kay Rochi, sabi ni Jappy. Medyo nahihiya pa siya. Well, rookie season, no, ni Jappy, no. So, baka siguro next season, balagbag na yan sumagot. Pero anyway, shoutout sa inyong lahat. Again, ito, nanonood na yung Enigma, no. Again, shoutout, special shoutout ulit sa Enigma. Ang cancer, ang lason ng ostya. At, ano yan? Sige. Sige. Hindi, mag-isa lang sa ko tanong. Naalala ko lang nasa list ko Emas, may pag-uusapan tayo, Emas Pinost ko kasi yung meme kanina. Dami nagtatanong, ano daw ginagawa ng isang Emas dun sa may rock formation tapos nakaharap ka sa batuhan? Ano raw ang ginagawa ng isang Emas dun? Bakit ka daw nakatalikod? Ano kasi yun? Magpaliwanag ka. Huwag daw gumalaw, huwag daw hihinga. Hindi ako humihinga talaga. Pero akala ko kasi di ako babarilin nun, hindi ako kita So, ayun, hindi ko siya tinignan, hindi ko binaril. Chamba-chamba lang talaga.
Nagulat ka din, nagulat ka. The one with the rocks, ika nga. Kaso nakita siya, no? Nakita si Emas, no? Paglingon, eh. Pero kung hindi ako nakita nun, lalayo konti yung agwat. Ayan. Pero nakita, eh. Gusto kong marinig yung yung ating special guest sa likod ni Range. Alam ko, maraming gusto sabihin to, eh. Pew. Ito, si Pew nga pala, nasa likod. Yes Ayan. po. Anong mensahe mo sa team mo ngayon? Kahit hindi ka masyadong naglaro, no? Naglaro ka nung first week. Pero ngayon, anong mensahe mo sa team mo ngayon na pasok sila? This is the first time, by the way, guys, na merong tayong Pinoy representative in the... hindi, not the first time. Kasi yung dati pala. Second time. This is second time. Dati kasi Blacklist International, no? PMWI 2021. Pero second time na magkakaroon ulit tayo after 3 years in the world stage. Harame Bro Philippines, anong mensahe mo sa kanila, tol? Galingan lang nila palagi, tapos gawin lang nila yung ginagawa nila ngayon. Kasi sa nakikita ko parang nasa tamang landas lang din. Parang sakto lang. Saktong-sakto talaga. Yun lang. Ayun lang. And maraming salamat din pala sa mga taga-Cambodia na bumibisita sa live stream natin. Salamat sa engagement. Ayan. may mga basher, eh. Pero thank you sa thank you sa Enigma, ang cancer ng Osya. Pero yun nga. Gusto ko lang din nababalik ko lang yung tanong kay Theo kanina. Kasi sabi niya, tamang landas. So, for these 4 players, sa tingin mo ba, perfect din talaga yung tandem nila together? Ano yung sa tingin mo na naging dahilan kung bakit okay yung kanilang chemistry, silang 4, ganun? Wala, kasi parang all-star na eh. Sobrang solid eh. Yun, no? Tapos... Sarap mo rin eh. All-star daw, guys. Mga ngisi-ngisi wala, yung parang... iba dyan. Itaas daw yung bandila. Yan, Mga kinilig. Parang sa kasi, parang sa tinagal-tagal ko din, parang ngayon lang ako parang nakakampi ng ganito ka. Parang siksik yung lineup pa. Sobra. So ano nang plano, no? Now that you're on the road to PMWC, $3 million ang prize pool. This is like 10 times whatever prize pool na meron tayo ngayon sa PMCL. Ano yung expectations, no, siguro? Aya, tanong na lang natin sila isa-isa. Ikaw, Range, ano expectation mo for the squad? 3 million USD ang paglalabanan. And by the way, are you gonna be still Harame Bro in the world stage, or are you gonna be something else? Secret. Ayan. Secret. Abangan. Ayan, abangan yan, guys. Kasi may alam na akong balita, pero siguro di pa pwedeng sabihin. Pero yun yung pinakatanong, eh. Sila, Harame Bro pa rin ba sila by the time that World Cup will happen? So, yun, Range, masagot lang. Ano yung expectation mo for the squad sa darating na World Cup? Mataas yung expectation ko sa amin. I mean, feel ko naman kaya namin makapag-perform sa World Cup, gawa ng fair naman yung magiging laban, kumbaga parehas lahat ng device, internet. Ay, oo nga pala, no? Parang wala kaming dahilan para hindi mag-perform ng maayos. Walang advantage yung iba. Walang advantage, walang disadvantage. Confident naman ako na maganda yung ipapakita namin. Yun. Pantay. Ikaw naman, Jappy, dito naman tayo sa gawing kanan. Anong expectation mo for the squad since you're a rookie player for PMCL now? First time in the world stage. Ano lang. Try namin yung best namin para mag-champion. Yun. Short but simple, no? Ay, short but sweet. Ika nga. Let's go with the next one, Emas. Tatry namin yung best namin para sa Pilipinas. Grabe naman yun. Yun yung mga masarap marinig kasi alam niyo naman, lagi tayong PH teams lahat. Kita niyo naman sa comment section, puro tayo supporters. Though marami ring mga bashers, no? Yung iba mga ano lang naman yan, parang gusto lang ng atensyon. Bigyan natin ng atensyon. Pero yun nga, lahat naman tayo. And we are happy na you're also doing this for us. At kasama kami lagi sa laban yun. So, yun lang, tandaan yun, dito lang kami lagi nakasupport. Ay, may nagtatanong pala ito. Mamaya na yung mga questions niya, pero meron tanong dito. Pero punta muna tayo kay Federales, no?
Probably the reigning defending MVP pa rin in my opinion for PMCL region. I-grab na natin yan kasi nakadalawang nakadalawang Terminator, no? So the Filipino Terminator Federales, anong expectation ang makikita natin, no, in the World Cup? Ako, hindi naman ako nag-expect masyado dahil syempre, alos lahat ng team doon, mga PMGC teams na, tapos kami, alam mo yun, parang bago lang doon, first time, kaya ayoko rin mag-expect ng sobra kasi pag nag-expect kami, parang malulungkot lang kami din eh. Pero tatry din namin yung best namin magawa lahat. Yun. Yeah. So lahat tayo kapit bisig para sa ating Harame Bro, or baka iba na yung pangalan nila by the time na nandun na sila. Pero abangan natin yung mga yan, Aya, no? So, let's go with questions, no? Aya, bago tayo mag-end ng ating live stream. So, guys, may tanong pa ako saglit. Sige, baka lang, para lang, just to also, kasi lagi natin napapansin yung mga magagandang part, yung mga panalo. Paano nyo naman na-handle yung mga sitwasyon pagka may mga games na hindi maganda, pag natatalo, yung mga frustrations nyo as a team, paano nyo na-handle yun? So, feeling ko, tanong din siya for everyone. So, unahin ko naman na si Jappy. Paano nyo na-handle, ikaw man personally, yung mga frustrations, mga talo, ganyan? Ano lang, nag-team discussion kami pagkatapos ng laro. Tapos pinag-uusapan yung mga errors namin. Ganun. So, katulad nga sinabi ni Range kanina, so mas open kayo sa ganun mga bagay. Talagang communication is the key. Hindi lamang pala sa relasyon yan, guys. Yun. Sabi dito, galing sa ating Harame Bro, dapat din sa ating mga team. So, Federales, do you have, baka meron kang ibang answer paano nag-handle ng frustration? May tips ba kayo sa ibang mga maging pro player para sa mga frustrations? Ako kasi talaga, ako talaga yung pinaka-ano sa amin eh. Parang pag na-frustrate talaga, sinisigaw ako, gano'n. At least honest. Alam ni Range yan. Si Range talaga simula. Kasi nagsimula kami ilang buwan lang bago yung PMNC. So, yung qualifiers nun, medyo pangit yung first day namin. Then, talagang nag-away kami. Totoo. Talagang. Kaya, away reveal. Charot. Oo, nag-away talaga kami nun. Kaya, tapos yun, hanggang sa simula nun, buti nun na nangyari na yun. So, nakokontrol ko na rin yung sarili ko ngayon na makontrol yung mga ganong bagay. And salamat din kay Range kasi kahit ganon, naiintindihan naman niya ako. Tapos nagre-reset kami next game. Yun talaga importante, no? Kailangan maging understanding. Tsaka, katulad yan, at least, na-acknowledge ni Federales na ako yung ganun sa amin na parang na-frustrate, nagagalit ako. Pero at the same time, meron kasi nag-handle or nagme-mediate na katulad nga ni Range. So, ayun, talagang nga yung line-up, katulad na sabi ni Fio kanina. So, ikaw naman, Emas, frustrate ka din ba? Or if ever, paano nyo ba inaayos, hinahandle ng mga ganun? Team discuss lang lagi. Laging may pag-usap sa ka-team para iwas yung ano yung usual na tinatanong mo, Emas? Pag kunyari nagagalit ka na, napafrustrate ka na, what's the first question that you ask your teammates? Mauna talaga yung bakit dun. So, bakit nandito ka, mga ganun. Oo. Pero, dapat in a nice way para hindi naman magtanim ng sama ng galit yung ka-team. Kahit paano. Maganda, no? Kasi talagang yung ganong open na conversation, kumbaga, nadidiscuss nyo agad, so hindi siya nagki-carry over sa susunod na mga laban. Sabi ko kasi sa'yo na nakaraan, parang mga ganon. So, parang inaayos nyo agad. So, yun talaga yung maganda. So, communication is the key. So, Range, alam ko nasabi mo na to kanina, meron ka pa bang further explanation kung bakit, kung paano nyo hinahandle yung mga ganyan? Lalo na ikaw, kasi syempre, ikaw yung IGL inside of the game. Pagka may time ba na nagkakagulo sila, kung anong mga nagagawa, paano mo rin na-handle yung ganyan? Hindi naman kami umabot sa nagkakagulo talaga, gano'n. Medyo may mga, di rin sagutan, pero may mga lang, mga heightened emotions lang na. Mga ganun lang. Pero napag-uusapan naman namin lagi kada tapos ng game. Inaayos naman namin para mahirap kasi pag pinatagal pa magkasamaan ng loob ganun. So napag-uusapan naman. Nagiging okay naman. Ayan, habang nawala si Federales, no? Pero yun nga, matanong ko lang, hindi ko natanong to nung simula. Meron bang coach or analyst ang Harame Bro ngayon?
Sino makakasagot yan? Wala. Okay. Wala. Walang management, walang coach. Walang management, walang coach. So, it's all Your just own. 5 individuals na working together, no? Well, siguro si Few, tumutulong din si Few, no? Totoo ba? Ayan. Oo, ginaguide din naman ako ni Few kung paano i-lead yung team. Kasi syempre siya yung mas experiencado sa ganung bagay. What's the best advice na nasabi ni Few, Range? Since, di ba, ano mo lang na IGL, no? Since matagal ng IGL tong si Few, lumipad na ng China and everything, what's the best advice na nabigay ni Few sa'yo? Paano ba? Yung maging kalmado lang sa loob ng laro, ganun. Tapos, kung paano i-handle yung team, maging pag-usapan ng lagi kung may mga error, ganun. Mas maganda ayusin lagi kung may mga pagtatalo, ganun, sa loob ng team. Yun. Parang di lata kay Few, no? Ngayon na nagni-ninja moves siya sa likod. Bomba na. Pero for sure guys, after netong podcast na to, no? Magpa-party na tong mga to. So bago natin gawin 'yun, no? Bago tayo mag-party, no? Let's open the floor sa ating mga live comment section. Since naka-live naman tayo, hindi to recorded kagaya ng mga nakarang episode. May mga tanong ba ang mga viewers sa ating mga pro players, sa ating kampiyon ng PMCL Summer League or sa ating representative ng PUBG Mobile World Cup 2024, yung Esports World Cup? Actually, may nabasa na akong tanong dito. Ito, galing kay Lance Guevara sa page mo. Sabi, Aya, tanong kay Emas kung nagulat ba siya kay Skynin doon sa Erangel, pati doon kay No Fear sa ASTE. Ayan, Emas. Sa Erangel, nagulat ako nun. Like, napasigaw ako nun. Paano yung sigaw? Paano yung sigaw? Hindi na yan, siyempre. Nung nakita ko, akala ko kasi loot crate. So, tinitigan ko pa siya ng parang mga 1 second. Tapos, pagtingin ko, binaril na ako. Yun, napasigaw ako. Hindi namin expect talaga yun eh. Yun yung nandun sa may compound malapit sa bridge no? Oo. Hindi mo talaga siya nakita. Kasi nakita ko yun, pinanood ko, nakakotse ka, hindi mo talaga siya nakita. Hindi kasi malalim yun eh. Ang laki ng box na katabi niya. Hindi talaga siya kita. Sigaw ako nun eh. Naging meme tuloy siya ng Cambodia at Pilipinas, no? Anyways. Yung kay No Fear. Hindi naman. Expected namin yun. I mean, expected ko na after ng pagkakuha na ng kill sa amin, pupush siya sa amin. Wala siyang other option. So, right. Ayan. Next question, Aya. May nababasa ka ba? Si Ninong PUBG may comment dyan sa page mo. Ay, meron ba? Ito. Ano pong kinain nyo para maging magaling sa PUBG-M? Ayan. Jappy, anong kinain mo dyan sa bahay nyo dyan? Kanina, ano nyo? Lunch, mga. Ano lang yun? Chicken curry. Ayan. Kaya pala chicken. Kaya pala, manok. Oo. Ikaw, Emas, ano kinain mo, Emas? Siomay. Paborito ko. Siomay. Ayan. Pampaswerte. Ikaw, Range. Kayo ni Few, ano kinain nyo dyan? Ano ba yun? Kinain lang kami. Hindi ko na maalala eh. Breakfast pa lang kasi kinakain ko. Titik. Yes, sir. Yes, sir. Uy. Federales, ikaw, ano kinain mo dyan sa bahay nyo? Sabi ni Ninong PUBG-M, nagtatanong. Hindi ako kumakain, nag-diet kasi ako. Ay, wow. Ay, may nagtanong din may nabasa ako. Ano daw masasabi nyo sa pag-kill ng Enigma sa Osja? Let's start with isa na lang siguro tanongin natin no Aya. Pwede. Si Jappy. Ayan, since rookie season mo ngayon, may nakita ang labanan ng maaga sa last game pa. Tapos saktong-sakto pa yung humahabol pa sa inyo, yung Osja. Tapos ang pumatay Enigma. Anong masasabi mo dun sa moment na yun? Siguro parang expected kasi namin yun na mapapalaban yung Osja nun since malayo yung dropping nila sa plane path. Pero
yun din, thank you sa Enigma sa napatay nila yung Ostia. Actually, halos pareho nga sila ng rotation Sa totoo lang, Aya. Kung mapapansin mo yung rotation ng dalawa. Madalas silang interject. Pero anyways, ito pa, may mga tanong sila dito. Ito, may tanong ako actually personally. Ano yung masasabi nyo, Range? Ano yung masasabi nyo sa ibang PH team na hindi nanalo or nakapasok dito sa world stage, no? Ng Exquisite, 214, Sin, Dread Esports, ASTE, Enigma, ano ba nakalimutan ko? PBE, Playbook Esports, 214, Exquisite, ASTE, may nakalimutan ba ako? Wala na. So, anong masasabi mo dun sa ibang PH teams? Tuloy lang sa pag-grind. Dadating din kayo sa point na ganito na makakapasok kayong mga world stage ganun. Tuloy lang talaga. Huwag lang kayo panghinaan ng loob. Ano pa to? Mid-year tournament to. Mid-year pa lang. Mid-season tournament to, yung World Cup. Meron pa tayong PUBG Mobile Global Championship by end of the year. So, hindi pa tapos ang grind, guys. At meron pa tayong isa pang PMCL na darating, no? I'm not sure kung kailan, pero malapit na yun, siguro. Hopefully, 2 to 3 months from now. Pero focus muna tayo sa goal, which is yung PUBG Mobile World Cup. Next month na yan. This next month, guys, starting July 19. To be more specific. So, i-mark nyo na yung mga calendars nyo. July 19 yung first day. I'm not sure kung kailan sila maglalaro, though. Kung same nga ba. Pero yun nga, yun yung tanong. Wait lang, hanap pa tayo na iba pang tanong. Sige, ako muna, habang naghahanap ka dyan. Sige. Ako, may tanong ako ano sa tingin nyo, yung nagdala sa inyo dito, ano yung edge nyo sa ibang mga teams na unique sa isang koponan na Harami Bro? Medyo may... Kaya na ni Emas yan. Ba't ako? Kaya naman Emas, sige. Emas daw. Isa lang masasabi ko May mga disiplina yung ka-team ko. Disiplinado. Yun din talaga napakalaking factor. Kasi kung hindi ka disiplinado magdo-domino effect, no? So, sa ibang mga bagay. Mag-impact sa whole team talaga siya. Oo. So, maganda yun. Dapat talaga. Napakahalaga ng discipline. So, take notes sa mga aspiring pro players or kung dun sa mga pro players na baka mamaya ito lang pala yung kulang. So far, yung summary natin for Harami Bro, napakahalaga ng kanilang communication, yung team discussion, yung openness nila sa isa't isa, and yung discipline. And in the World Cup, sabi nga ni Range, dahil offline tournament siya, pare-pareho sila ng mobile device pagdating sa World Cup. So, even playing field, tas parehong internet pa yung gagamitan nila. So, isipin nyo na lang, kung pumunta kayo dati sa PMNC, sa MOA, ganun yung setup, di ba, Aya? Yes. Yun nga lang din na naalala ko lang. Kasi nung nung PMGO before, nung kailan ba yun, mga last month? Pagka nagkakaroon ng mga difficulties, internet, or kung ano man, sabay-sabay din. Yun lang din naman yung disadvantage. Lahat sila may problema. So, madedelay yung buong production. Pero at least wala nga may iwan, walang may disadvantage. So, it is gonna be a fair game for everyone. At mas magiging level yung kanilang mga laruan. So, it will just all boil down to sa mga skills. At doon din papasok yung disiplina nga na sinabi ni Emma. May nagtanong dito. Very interesting question. Since sila yung nag-qualify, silang 4. Si Few ba sasama daw sa Riyadh? Yes naman. Yes naman. Gusto namin makita yung mukha mo, Tol, para sa viewers. Pakita mo man lang kahit isang beses. Ayan pala si Few, guys. Update. Life update. Ayan. Buhay pa ako. Buhay pa daw si Few, guys. Grabe. Bumubomba lang. Final words na lang sa Cambodia and Myanmar na nakalaban nyo this season. Yung Singapore. Singapore pala, sorry. Sorry kay Sis Jenny. Singapore din. Ayan, so, ikaw na lang siguro, no, yung Filipino Terminator natin. Federales. What are your words for the Cambodian, Myanmar, and Singapore? Englishin mo rin para magets na. Translator. Translator, Emas, dali. Ay, hindi ako. Si Jab. Si Range. Si Kuko na bahala mag-translate. Hindi, kahit hindi federalis yan. Sige, ako na lang magta-translate sa'yo. Ano message mo dun sa 3 bansa na nakalaban nyo this season?
Pagaling pa kayo. Translate dapat yung mahaba. Ikaw na lang, Range. Ikaw na lang mag-translate. Baka mamaya mabash ako ng mga ano eh. Hindi ko alam paano i-translate yun eh. Ikaw na lang, Pio. Next time. Si Pio ata, translator niya ata. Ano? Get well soon. Get well soon. Parang yun nga yung perfect, no? Direct naman na translation. So, by Jappy po, ang ibig sabihin daw ni Federales ay get well soon. Get well soon. Get well soon, Myanmar. Get well soon, Cambodia. Get well soon, Singapore. Pero to be honest, medyo gumagaling din ng onti yung Singapore. So, nandun kasi yung iba nating mga imports no? Sila Dos at saka si Rick. So, baka mamaya next season, magkaroon na naman tayo ng mga additional imports, no? From Philippines to other regions, no? So, talagang lumalakas, yung mga PH players natin. And we are, being recognized na, no? Now that we are in the world stage. Again, guys, ulitin ko lang ulit, yung PMWC magsa-start yan in July, to be more specific, July 19, yung unang araw niyan. I'm not sure kung baguhin pa ba nila yan or what, pero i-announce din naman yan sa PUBG Mobile Esports Philippines. So make sure to follow yung esports page ng Philippines to get more updates about PUBG Mobile World Cup, knowing na meron tayong representative, no? Hindi na tayo, ito na yung time na magkakast tayo, or kung sino man yung magkakast dyan, na walang PH. Oo. Magkakas na tayo ng world stage na merong Filipino players. So, hindi lang Filipino casters, Filipino players na rin. So, congratulations sa buong sambayan ng Pilipino, guys. And let's go with the final words before we actually end this live stream, no? Let's start with Jappy. Any final words, any final shoutouts that you want to do? Thank you sa lahat ng sumuporta sa amin. Yun lang, ayan. Na-shoutout na niya kanina yung jowa niya, so okay na yun. Next naman si Federales. Any final words, shoutouts, may po-promote ka ba, ganyan? Salamat sa mga supporter namin. Sana supportahan niyo pa rin kami. Kahit ano man mangyari sa PMWC. Yun lang. Yung. Wala ka bang ipopromote or i-shoutout na special someone or someone or anyone? Sa mama ko pala. Ayun! And sa mga tatay natin, ayan, Happy Father's Day. Ay, tama. Happy Father's Day. Yes, sir. Ayan. Ikaw, Emas, sinong shoutout, no? Shoutout sa mga viewers na sumuporta sa amin since week 1. Since birth. Tapos, tsaka sa tatay kong laging nakasuporta sa akin na nanonood. Ano pangalan ng tatay mo? Dali. Huwag no. Huwag na lang sa papa ni Emas. Ayun. Sa papa ni Emas. Salamat. Kay Daddy Emas. Sa mama ko. Sa mama din. Tapos, sino pa ba? Saka sa bebe ko, syempre. Yun! Taga-motivate. And ano IGN yan? Yung mga bebe buff naman. Wala. Hindi naglalaro. Ibang laro. Iba yung nilalaro niya. Tsaka sa mga tropa ko, sa mga kalaro ko sa ibang laro, Hermosa yun, mga Hermosa. Yun. Hello. And by the way guys, gusto ko lang sabihin na hindi sila nasa isang area or bootcamp. Magkakahiwalay sila, mga kaibigan. Kaya naman yun naman, no? Diba? So, they're not in a bootcamp. Currently, right now, wala silang ganong suporta talaga from management nila and everything. Wala silang coach and analyst. Baka may sasabihin ka, few. Ayan, bago si Range. Ano ba? Naiyak ka na ba? Wala kasing suporta eh. Ayan. May final words ka ba, few? Get well soon, Warriors. Meron ka ba ipopromote? Few? Wala pa akong pag may negosyo na ako na illegal, ipopromote ko. Wala pa kasi. Ayan. Maraming salamat sa iyo, as always. Ito naman si Range. Any final words from Harame Bro, and do you have anything to promote or i-shoutout? Yun lang, gusto ko lang magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa amin. Maraming salamat dahil diyan kayo palagi sumusuporta sa team namin. Yun lang. Any special someone shoutout or family, ganyan? Wala for now. Ayan. And ikaw, Aya, any final words before we go?
Ako syempre, congratulations once again dito sa ating players here. Syempre, Range, Weber Emas, Federales, and Jappy. And si Few na behind the scenes nga dito. And gusto ko lang din sabihin na kahit anong mangyari, dito kami lang suporta sa inyong journey for PMWC at kung ano man ang inyong mga journey. Wag lang illegal, no, Few? Wag lang yun. Pwede kahit ano. Wag lang yun. Pero yun, magbago yung isip ko. Pero yun, maraming salamat for doing your best. Syempre, para din naman yan sa Philippines. So, laban lang. Ayan. Laban Pilipinas, no? We are on the road na, guys, to PMWC or PUBG Mobile World Cup 2024. Magwawagi kaya uli ang Pilipinas? We'll see and find out. We'll see and find out as well, guys. Ito yung mga tanong eh. We'll see and find out kung magiging Harami Bro pa rin ba ang kanilang pangalan pagdating ng PUBG Mobile World Cup. Ayun yung mga abangan natin. Sino nga ba yung iba pang nilang mga kalaban doon? Alam naman natin na nandun na yung iba. Like yung reject ng PMGO champion, Vampire Esports. So, nakakatuwa, no? Ito na yung mga pangarap natin, guys. Federales versus Tony K. Emas versus sino pa ba? Si Nuzi. Di ba yung mga ganyan na mga bakbakan na makikita natin dyan in the PMWC. So, abang-abang lang kayo, guys. Always make sure to follow me and nasa taas na yan yung aking handle at I am Kuko TV. Ipopost ko rin to sa YouTube, yung simplified version. Pero thank you very much, guys. This is Inside the Zone, Episode 4 with the champions of PMCL Summer League, Harami Bro. Thank you very much and have a nice day, guys. Bye! Bye-bye, guys. Bye-bye! Hindi kami mag-iinom na kami.